Okay po, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. At narito po muli tayo, mag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Okay, so dalawang linggo po ko na-miss, pero nakapanood po ako ng mga Bible study po na pangunguna naman ni Brother Nonoy kahit ako'y nasa ibang bansa. Yan po. Ngayong gabing ito, muli natin pag-aralan, how much are you worth? Magkano ang iyong halaga? O ano ang halaga mo? Ayan. No? Ang ating teksto po ay nasa Psalm chapter 8 verse 1 to 9. Handa po ninyo mga Bible apps ninyo. Magbabasa tayo ng mga Bible at Bible verses. No po? Handa nyo po ninyo yan. Ngayon po, marami nag-iisip. May most thing. Ano yung aking halaga? Tinatawag, my net worth. So, titingnan natin mga net worth ng mga ating mga sa Pilipinas. Ang pinakamayamang tao ay si Manny Pacquiao. Umaabot yata ng 11 billion ang kanyang net worth. Ano po, malaki. Susunod po, may mga ibang artista, ganito mga bagay na ganyan. So, gaano karami ang ating salapi? O ating maggamit na to. Yan. So, dito kasi natin binabase kung minsan ang halaga ng isang tao. Yan ang nangyayari. So, how much money are people willing to pay for my services? Yan. Then, my potential worth. Ano ba yung my potential worth? What can I do to make more money? Ano ba magagawa ko para mag-gain ako ng maraming pera? Yan ang laging natin naiisip karamihan. Bakit po ba natin naiisip lagi ito? Dahil ang gusto natin, maging marami ang buhay. Tama naman po yun. No? Gusto natin mayaman. Pero nagiging problema po is para bang nagiging sakim na tayong lahat. No po, mas nabibigyan natin ng halaga ang mga bagay-bagay na mayroon tayo, no? Pero nakakalimutan natin, ano bang halaga ko sa harap ng Diyos? Ano ba ang halaga ng aking kaluluwa? Ayan. Ano po? So, ngayon po, by comparison, kung titignan natin, look, sabi niya, at all the people, I am one of, sabi niya dito, 100 billion ang population natin. 108 billion sa buong mundo. Ito po ay itan natin. The current world population is 7.7 billion noong 2019 po yan. Ano po? No, maaring mangyari yan ng marik po ang 8 billion. Eh nasa 2024 na tayo. Okay, probably baka magna 9 billion na tayo. So ang daming tao, makita mo, kumpara, no? Tinatawag natin, kumpara natin ng sinasabi natin may mayaman, may mahirap, may marangya, magandang bagay. So, dito po nababase ko minsan ang word. Ngayon po, ano bang sinabi po ng chief musician? The chief musician, ito po na on the instrument of God, ang awit ni David. Ano po? Basahin po natin ngayon po ito. Ang awit ni David. Ayan. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth, who have set your glory above the heavens. Out of the mouth of babes and nursing infants, you have ordained strength because of your enemies, that you may silence the enemy and the avenger. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained, what is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you visit him? For you have made him a little lower than angels, and you have crowned him with glory and honor. You have made him to have dominion over the work of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen, even the beasts of the field, the birds of the air, and the fish of the sea, that pass through the paths of the seas. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. Ganda po. Sa wikang Tagalog, babasahin po natin yan. Dito po. Sa wikang Tagalog, basahin po natin. Okay. Dito po. Sa wikang Tagalog, ayan, mga awit. Okay. Tawag natin. Oh, teka po. English ang nabuksan ko. Sa wikang Tagalog po. Mga awit. Basahin natin ulit. Para makita natin ulit. Mga awit. Basahin natin Tagalog, chapter 8, verse 1 to 9. O Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa, na siyang naglagay ng inyong kaluwalhatian
sa mga langit. Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong itinatag ang kalakasan dahil sa iyong mga kaaway upang iyong patahimikin ng kaaway at ang manghihiganti. Pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inaayos, ano ang tao upang iyong alalahanin siya? Ganda ng tanong, ano po? Titignan natin na binabanggit. What is man that you are mindful of him? So, ano nga ba? Sinabi to. At ang tao upang iyong dalawin siya? Sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos at pinaputungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Mababa lamang kaysa anghel. Iyong ipinagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang lahat ng tupa at baka, oo, ang mga hayop sa parang. Ang mga ibon sa papawid at mga isda sa dagat, ano man nagdaraan sa mga kalaliman ng mga dagat. O Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa. How excellent is your name in all the earth. Ayan. Balik tayo sa comparison natin. When compared with the power of God, no? Ano nga ba tayo? Pag tayo i-compare sa power ng Panginoon, no? Ano ang halaga ng tao? Kung dito natin when we are compared to the power of God, meron po ba? No? Palagay ko, tingnan natin po ang Awit chapter 33 verse 9. Alam natin, Genesis chapter 1 verse 1, 28 ang Panginoon ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. Dito po, babasahin natin sa Awit chapter 33 verse 6, samahan niyo po ako mga kapatid. No po, sabi kang Tagalog ko po babasahin. Sabi niya, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. So, in comparison sa kapangyarihan ng Panginoon, meron po ba tayo may kukumpara? Wala po, di ba? When compared with the glory of God, ganun din po yun. Ano po? When compared with the wisdom of God, wala din po. But sometimes tayo mga tao no? Iniisip natin marami tayong kaalaman, matalino tayo. Wala po tayong talino laban sa Panginoon. Alam po natin lahat yan. No po? When we compare ourselves, when man compared to the power, to the glory, and the wisdom of God, man is nothing. Wala po yan. No? Ngayon po, tingnan natin po, ano nga ang halaga ng tao? Ayan. 65% oxygen. Ang tao po yan, ha? 18% carbon, 10% hydrogen, no? 3% nitrogen, 1.5 calcium, 1% phosphorus, 0.35 potassium, 0.25% sulfur, and so forth. Kung titignan natin, yan po ang ano ng tao. So the average person has about 18 square feet of skin. Tingnan niyo po, yung skin natin, 18 square feet of skin. So, ayan po tao, ayan po yung, ayon po scientifically, no, man composed of this. Yan. Monetary value of the elements in our bodies, hindi natin alam kung magkano. Ano po? Pero kung titingnan natin, siguro, mga nagbibenta ng mga puso, mata, no? Yung mga bagay na ganyan, yung mga patay na katawan, binibenta para pag-aralan din. Hindi natin alam kung anong wala. Pero, ano nga ba ang halaga natin? Ayan. Tingnan natin. So, let us see. So, based natin sa dollars. No? Ayon po na nakuha ko ito sa may internet. No po? Pair of eyeballs, dalawang mata raw. $1,525. So, how much is that? So, 55,000 plus 25,000. So, papatak po ito ng 80,000 peso. Mata. Ano po? Kung titignan natin. And so forth. Kung titignan natin, ang pinakamahal po dito ay yung liver. Ano po, mga nagbibenta ng, ano ba yung Tagalog sa liver? Atay. Yun, no, mga atay. $157,000. Tingnan nyo po, no, sa Pilipinas, kaya pala mga may nagbibenta ng liver sa Pilipinas, ano po, kung titignan nyo po, no, ano ba yung binibenta na mga, ano, no, meron na yung hinihiwa dito sa bandalit, di ko na ano matandaan. So 1.5 million tissue transplant take place in the US each year. The US po yan, ha. Transplantable organs, blood transfusion, bone marrow, transplant, at iba-iba pa.
It depends, kaya potential worth ng tao. Makita po ninyo dyan, anong halaga mo. Base sa monetary unit, kung buong pagkatao natin, ibibenta mo ng pera. Yan, po. So, kinukumpara lang po natin ito mga kapatid. Ngayon po, the value of one's contribution. Ano yung contribution natin? Ayan. Philippians chapter 1, verse 23 to 26 sa wikang tag-English ng New King James Version. For I am hard pressed between the two, sabi ni Pablo, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. So Paul is trying sabi niya, para bang I torn between two lovers siya, natutunan, sabi niya, gusto ko nang mawala, umalis, pero para mapunta kay Kristo, pero ito sabi niya dito, ito daw po yung mas mabuti pa. So tinitingnan ni Pablo sa sarili niya, para bang sa wikang Tagalog, babasahin natin yan, tingnan niyo po. Sa wikang Tagalog, basahin natin maganda para po maunawaan po natin mabuti. Sa Philippians, mga Pilipos, tawagin natin. Ayan. Kung titignan po natin, yung verse 23 po, sabi niya rito, sa wikang Tagalog, sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila. Magkabila, dalawa kasi. Akong may nasang umalis at sumakay Kristo, sapagkat ito'y lalong mabuti. Kung sabi niya noon, sumunod, nevertheless, to remain in the flesh is more needful for you. Sabi niya doon, sabi niya, gayon may ang manatili sa laman ay siyang lalong kinakailangan dahil sa inyo. Sabi niya. So, dito ko, pero parang mas, sabi ni Pablo, mas mabuti pang mapunta ko kay Kristo, pero para bang, mas may kapakinabangan na dito para sa inyo. Ayan. And being confident of this, talagang confident siya, I know that I shall remain and continue with you all for your progress and joy of faith. Ito yung maganda eh. Kanina doon sa may pinost ko kanina eh. Po. So ito po yung kaisipan ng mga preacher din eh. Po. Confident of this. Sabi niya doon sa wikang Tagalog. Sabi niya, at sa pagkakatiwalang ito ay akin nalalaman na ako'y mananatili. Paul trust God na siya ay mananatili pa. Bakit po? Bakit confident si Pablo? Tingnan po, para daw may pagpatuloy ang ang pagpunlad, kaligayahan, pananampalataya. Nino? Ng mga kapwa niya Kristiyano. Kaya sabi niya, ano ba nakukontribute natin bilang isang Kristiyano? Bilang tao? Ano ang naiko-contribute mo? Ang halaga na naiko-contribute mo? Paul is telling yung kanyang, para bang yung kanya pong contribution. Ito mag-contribute ko. Mas gusto kong mapakay Kristo. Pero sabi niya, mas maganda na manatili ako sa inyo para sa kapakinabangan nyo. So, financial, contribution, labor, time, energy, provide, skill, ability, leadership quality, moral influence. Ano ba na i-contribute natin? Dito ba nasusukat? Nasukat ba ang halaga mo dahil sa contribution mo financial? Nasukat ba ang trabaho mo dahil sa pagsisikap mo, sa oras mo, gato? So, diyan ba nasusukat lahat ng mga bagay na ganito? So, ano ang halaga natin? Kung titignan natin. So, bilang isang asawa, bilang isang ama, ina, bilang isang miyembro ng iglesia, as a community member, ano ang na-contribute natin bilang isang tao? Ayan. Na-measured ba ito sa pagiging katulad natin kay Kristo? It is measured by our Christ-likeness, our holiness, our faith and faithfulness, our humility, our loyalty, our knowledge, our love, and service, valuing others. Dito ba nasusukat? Nasukat na ba dito ang halaga mo? Ano yung halaga mo dito bilang isang asawa? Ano ang halaga mo bilang isang ama at ina? Ano ang halaga mo bilang isang miyembro ng iglesia? Ano ang halaga mo bilang isang kasama sa komunidad? Ano ang halaga mo? Para bang ano ang halaga mo sa mga bagay na ito? Inyo po, nasukat ba? Nakita ba sa inyo ang Christ-likeness? Nakita ba sa atin ang kabanalan? Nakita ba sa atin ang pananampalataya natin at katapatan natin? Sasabihin natin kung minsan, mahal ko ang Diyos. Pero, mahal mo ang Diyos, na ipakita mo ba ang halaga mo sa iglesia? Sa mga anak mo bilang magulang? Nakipakita mo ba ang halaga mo? Diba? Kung sabi mong mahal mo ang Diyos, bakit wala ka paglinggo?
Tignan niyo po, ayan. No? Ngayon, eto ngayon, ano ba ang halaga mo sa Diyos? Yan. May halaga ka ba sa Diyos? Oo, mahalaga ako sa Diyos. Kung iniisip natin na mahalaga tayo sa Diyos, dapat pinahalagahan natin ang Diyos. Tama po ba mga kapatid? Tignan niyo po, no? No, sa isang bagay na to. Kasi sinasabi natin dito, no, sa isang bagay na to, ito po, tignan natin. Ayan. So, makikita natin sa buhay nating lahat mga kapatid, ano ba ang halaga natin sa Diyos? Ngayon, ito ngayon, halimbawa, andito yung Diyos. Ano kaya ang halaga mo? Sasabihin natin, mahalaga ako sa Diyos dahil inaalagaan niya. Oo, tama yan. Mahalaga ka sa Diyos dahil inaalaga. Ngayon, inaalagaan mo ba ang Diyos? Eh, paano ko ba alagaan ang Diyos? Maalagaan mo ang Diyos kapag pinapanatili mo, sumusunod ka sa kanyang mga aral. Yan. Tinan mo, mahal ako ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Oo. Ngayon, mahal mo ba ang Diyos? Oo, mahal mo Diyos. Eh, sabi ko nga sa inyo, bakit wala ka sa gawain? Tignan niyo po, ayan. Mga ganong bagay na sinasabi natin. So, mga kapatid, sa gabing ito, alamin natin, ano ba ang halaga mo sa Panginoon Diyos? Ayan. I was made in God's image. Ano bang ibig sabihin nito? Let us make man according to our own image. Anong ibig sabihin nun? Maging imahe. Pansinin niyo po, God is perfect. God is holy. Tingnan niyo po, and the attributes of God, nandun lahat. Ano po, ang attributes ng Panginoon, since the Bible was written, in the beginning pa lang, the attribute to God, andun na lahat. So we were created. Tingnan niyo po ang halaga mo. We are more than worthy into God. We are created in His image. So, kung titignan natin, God is perfect, but we are not perfect, but we are created. Tingnan niyo po, God is holy. Well, we are not holy, but God is holy. We are created being holy. God is loving, and then we are created na sa image ng Panginoon, no, we must be loving. Tingnan niyo po. So, napakaganda po ng sinasabi na binabanggit. Whoever sheds human blood, by human shall their blood be shed. For in the image of God, as God made mankind. Ito pong isang scripture na ito. Nakakalimutan na po ito ng mga Kristiyano eh. Di ba? Mismo mga preacher eh. Nagpapahayag rito, mga preacher ngayon, nagbabangayan. Mga preacher nito, nagkakahati-hati dito. Hindi na magsama-sama sa isang gawain. Meron dito, meron doon. Eh, parawan naman churches of Christ. So, yun po nangyayari. Why? Ganun bang image ng patam niyo po? Let us make man. Sabi niya, let us. Let us. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit was there. Diba? Make man according to our own image. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit are united. But ano nangyayari ngayon? Tignan niyo po, where is the unity among the brethren? Nasaan ang pagkakaisa among the brethren? Konting ganito lang, ganito ganyan. Ay, naku. See, instead na magtulungan tayo, no, maging matatag tayo, ang sinasabi natin na huwag nating pagkilingan, huwag nating kampihan ang mga gumagawa ng kasinungalingan. Alam naman natin gumagawa ng kasinungalingan, pero pinakampihan pa rin natin. Imbis na sanang kampihan natin ang Diyos. Tandaan niyo po, we are created according to the image of God. Ang Diyos ba kumampi sa masama? No, never. Di ba? So, titignan natin mga kapatid, magandang aral po yan. So, ito lang po nakakalimutan po natin yan Ano po, Genesis chapter 9 verse na yan. A living soul, tingnan niyo po, distinct from and higher than. Tingnan niyo po, how much worth are you into God? No? Buhay kang kaluluwa, buhay na tao ka, no? At kakaiba ka, mataas ka sa mga hayop. Tingnan niyo po, ang hayop may buhay. May buhay din tayo. Ang hayop may, sabi natin, may utak din tayo. Pero tayo may pag-iisip, ang hayop may instinct. Tignan niyo po. Tignan niyo po, ito pa, little lower than the angels. Diba? May angel, pero ginawa tayo ng Panginoon dito na mababa ng konti sa mga anghel. Oh, tignan niyo po mabuti. Sabi niya, you have made them. Tignan niyo po,
a little lower than the angels. Tingnan niyo po Tingnan niyo po, magkatunog, may kaduktong. Tingnan niyo po yung kaduktong. And crown them with glory and honor. God crowned us with glory and honor. Binigay po ba niya yan sa mga hayop? See how much you are worth on God. Dapat alam natin, ganito pala ako kahalaga sa Panginoon Diyos. So, if I need to give worthy to the Lord pa, I will make myself worthy to God dapat Let us walk worthy. Di ba? Dapat ganun po tayong dati, mga kapatid. Ayan, sa buhay natin. So, the body is a tent in which we, our spirit, soul dwell. Flesh, the spirit, ingat sa atin ng Diyos, kaluluwa natin, nandito po yun. Tignan niyo po, di ba? Hayop, walang kaluluwa. Ang tao, pag nagkasala, may pag-asang mag-repent, mapatawad. Ang anghel, wala. Pag nagkasala, hindi na pwedeng magbago. Wala na. Walang pag-asang mag-repent. See? So, gaano tayo kahalaga sa Panginoon ngayon? Matindi, ano po? Diba? Dapat nauunawaan natin yan, mga kapatid. So, katulad ngayon po, mahalaga ba sa iyo ang Bible study? Di ba? Kung mahalaga ka sa Diyos, dapat may pagpahalaga rin tayo sa Bible study na ganito. I-share mo ang Bible study. Banggitin mo mga pangalan ng kaibigan mo. Samantalang pag may mga nagpo-post ganito, binabanggit lahat ng mga pangalan. Nyo yung binabanggit lahat ng mga pangalan? Di ba? So, go! Mag-share ka sa timeline mo, then maglagay ka ng at everyone, at followers, at highlight, makikita natin ng kaibigan mo, pero nasaan? Where? Hindi natin binibigyan ng halaga ang ganitong pag-aaral. Kaya mga kapatid, it's about time na malaman mo, mahalaga ka sa Diyos. Tingnan nyo po. Ayan. Yamang aking nalalaman na dumarating na madali ang paghiwalay ko sa aking tabernakulo. Tabernakulo, itong katawan. No? We are the temple, the Holy Spirit, na gaya ng ipiniwatig sa akin ng Panginoong nating Hesus Kristo. Tingnan niyo po. Anong ibig sabihin ni Pedro dito? Pwede tayong mamatay kaagad Di ba? Kaya sabi niya, nalalaman dumarating na madali ang paghiwalay ko sa aking tabernakulo. Oo, Peter knows that and understood it. That he will die. Pwedeng mangyari bukas o kinabukasan. Pero binigyan niya ng halaga ang pagpapahalaga sa kanya ng Diyos. Di ba? So, habang tayo ay nabubuhay mga kapatid, bigyan natin ng pagpapahalaga. Pagpapahalaga ng paano tayo pinahalagaan ng Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verse 5, chapter 5 verse 1 up to 9. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God. Sino nyo pong halaga natin Tingnan nyo po, pag tayo nawala, meron pa tayong building from God. Tingnan nyo po, an eternal house. Wala nang kamatayan. In heaven. Tingnan mo? So, how much you are worth to God. Itong ganda Pag namatay ka pala, ayan mga bagay na yan. See, kakaroon ka pa ng building from God. Meanwhile, sa buhay natin, tayo po ay kuminsan dumadaing tayo sa mga pangangailangan natin, damit natin, mga problema natin, sa buhay natin. Yan sinasabi dito ni Pablo sa mga taga-Corinto. Na verse 5, now the one who has fashioned us for this very purpose. Ang Diyos ang nagtalaga sa atin dito Diba? So yung mga problema nga tayo ito, nandiyan pa rin yan. Pero hindi nangangulugan na hindi ka na mahalaga sa Diyos. May problema ka ngayon. Kung minsan para ka nagpiling mo, nag-iisa ka. No, mahalaga ka sa Diyos. Nandiyan ang Panginoon Diyos. Di ba? Sabi nga ni Pedro, cast all your cares upon Him, for He cares for you. See? No? Mahalaga ka sa Panginoon Diyos Kaya, pahalagahan natin ang pagpapahalaga sa atin ng Diyos. For we live by faith, not by sight. We are confident, I say, and would prepare to be away from the body and at home with the Lord. Tinan niyo po, pag mamatay tayo ngayon, itahanan pa tayo. Sasayangin mo ba yung tahanan na yan sa langit? Kapag hindi mo binigyan ng pahalaga ang Diyos, ang pagpapahalaga niya sa iyo, ay wala kang tahanan sa langit. Walang tahanan sa impyerno.
Ayan. So we make it our goal to please Him. No po? Whether we are at home in the body or away from it. Ayan. No po, buhay tayo. No? Mawala tayo. Kaya sabi ni Job, ano nga ba ang tao? Sabi ni Job, that you should exhort him. Ano nga ba ang tao para itaas mo pa ito? Sabi ni, question ni Job, kasi Job, alam natin si Job. Alam natin ang buhay ni Job. Job has been tremendously experienced that para bang pinakamatinding trial, pagsubok na dumago ko sa isang tao, sa isang nilalang. But no one were able to experience that kind of trials, problems na nakamit po, no, na inarap ni Job. No man faced like that, only Job. But Job, question, what is man that you should exhort him? Ano nga ba ang tao para itaas mo pa siya? That you should set your heart on him. Talaga mo, puso mo sa kanya. Ganda, no? Ang ganda po ng pagkakasabi dito eh. Di ba? Ano nga ba ang tao para itaas mo pa ito? At ilagay mo ang puso mo sa kanya. So the heart of God is with us. Tingnan niyo po. So ito po ngayon. Does your heart is with God? Tingnan niyo po. The heart of God is with us. Ngayon, ang puso mo ba nasa Diyos? Yan. Tingnan niyo po. That you should visit Him every morning. Wow! Diba? That you should visit Him every morning. Diba? Tuwing pagkagising mo, nandyan ang Panginoon Diyos. Ayan. Di ba? And test Him every moment. Ayun. See? Para, yun yung maganda. Sino nga bang tao para bisitahin mo pa umaga-umaga at subukin mo siya bawat sandali? Yun po, bakit sinusubok? Kasi gusto ng Panginoon Diyos maging karapat dapat tayo, maging perfecto. Tanya ba? Created according to image tayo ng Panginoon Diyos. Gusto yun ng Diyos eh. Manatili tayo sa Kanya eh. Pero ano ginagawa natin tayo mga tao? Di ba? Binibigyan ba natin ng pagpapahalaga? Ang pagpapahalaga ng Diyos sa atin? Kayo? Binibigyan nyo ba ng halaga ang Diyos sa buhay ninyo? Oo, sagot ninyong dalawa. Mga kapatid, kayo po ba? Binibigyan nyo ba? Kung mahalaga ka sa Diyos, pahalagahan mo din ang Diyos. Di ba? Isang pagpapakita niyan, yung binanggit natin, ano yung mga na-contribute mo. Hindi po, ayan. See? Ngayon po, sa Awit chapter 8 verse 4 and 5. What is man that you are, binasa natin kanina ating teksto. Ano po? What is man that you are mindful in? Ba't iisip mo pa yung tao? Sino ba yan? Tingnan niyo po. God is thinking about you. God is thinking of you. God is thinking what is the best for you. Now, are you thinking of God? Are you thinking what best are you going to give to God? Ano yung pinakamabuti mo maibibigay God? Iniisip mo ba yan? Di ba? Bakit pagdating ng linggo parang binabaliwala natin ng Diyos? Bakit ganoon? Ang nangyayari? Bakit po ganoon? Ang linaw-linaw dito. Ano ba ang tao para isipin mo pa sila? No? At ang anak ng tao na para bisitahin mo sila. Ginawa mo silang little lower than the angels. At kinoronahan mo pa sila ng glory and honor. Diba? So, tingnan niyo po ang halaga ng tao sa Panginoon Diyos. Ngayon, ano ang halaga ng tao sa Diyos? Our spirit will continue to exist after death. Tingnan niyo po, kahit mamatay tayo ngayon, yung espiritu natin, yung kaluluwa natin, mananatili po buhay. Ngayon po ang tanong, saan pupunta ang kaluluwa mo? Diba kanina gusto ng Panginoon sa langit? Paano kung di mo binibigyan ng halaga ang Diyos ngayon? Hindi mo binibigyan kung ano yung halaga sa'yo. Ano ba ang halaga mo? Diba? Tandaan mo, binigyan ka ng buhay, mahalaga ka. Papahalagahan mo ang buhay mo. Huwag mong bababuyin ang buhay mo. Huwag mong papasukan ito ng mga usok ng mundo. Huwag mong papasukan ito ng mga alak ng mundo. Huwag mong papasukan ito ng kadiliman ng mundo. No, huwag mong pasukan yan. Linisin mo, tandaan mo. We are the temple of the Holy Spirit. We should always clean our life. Di po? Di ba? Yan yung maganda. All will be raised and judged after death by Jesus Christ. Alam natin lahat yan. Napakarami. Yung mga scripture na to, ano po, kung mabasahin natin, yan po ang mga nakalagay. Isang magbasa lang tayo ng isa pa. Kaya nyo po, sa 2 Corinthians chapter 4,
verse 16. Basahin po natin ha mga kapatid. Maganda po ito. Tingnan nyo po. 2 Corinthians, mga taga-Korinto. Bible apps lang po ginagamit ko. Ayan. Tingnan nyo po. Verse 4 at verse 16. Ito po nakasulat sa wikang Tagalog. Sabi po niya, kaya nga hindi kami nangiimagod. See? Sabi ni Pablo, hindi kami napapagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Tingnan nyo po. See? Katulad ng post ko kanina about preachers. The preachers din po. No po, napapagod po yun. No po, see, bagamat, pahina din ang preacher, tumatanda din po yun. Ngunit ang aming pagkataong loob, pero nasa loob po natin, sa loob namin, ay nagbabago araw, renew day by day. What does it mean? Ano ibig sabihin nun? So, i-renew mo araw-araw ang relasyon mo sa Panginoon Diyos. May pagkakataon pa eh. Mahalaga ka sa Diyos eh. Tingnan niyo po. Kung di ka mahalaga sa Diyos, ay patay ka na. Diba? Bakit buhay ka pa ngayon? Why are you still living right now? Because you are worthy to God. Ano po? See? All will be raised and judge after death. Bakit hindi lagay ng Diyos ito? No, lahat haharap. Ano po? Kasi habang buhay tayo, pinapakita ng Diyos, mahalaga ka sa akin anak, mahalaga ka sa akin tao, pero pagdating ng panahon ng paghuhusga, tinan mo, ikaw na hindi nagpahalaga sa aral sa Panginoon Diyos, mahatulan ka ng kamatayan sa impyerno. Huwag mo sabihin preacher ka, huwag mo sabihin ministro ka ng iglesia, alam mong mga tama at mali, alam mo na ang salita ng Diyos, di ba? Huwag mong baluktotin yan. Huwag mo sabihin na huwag mo justify yung nagawa mong mali. Di ba? Huwag mo sabihin na porket preachers ka, may karapatan ka ng hatiin ang iglesia. Huwag mo sabihin na ikaw ang ministro, may karapatan ka isarado ang mga kapilya. Ano po, huwag mo sabihin yun. Di ba? Huwag mo sabihin na ikaw may-ari ng building, may-ari ng katawan, may-ari ng tao, may-ari ng iglesia. Wala. Wala tayo noon. Di ba? Kanina sa simula natin, di ba? Makukumpara mo ba sa power, sa wisdom, ang tao ng Panginoon Diyos? No. We cannot compare ourselves to God. We are nothing. Our problem, our dilemma is sin. We have the problem right now. But you are worthy to God. No? Mahalaga ka sa Diyos. That's why God, what? John 3:16, gave His only begotten Son para maligtas tayo. Tingnan niyo po. Alam niyo po, itong scripture na to, kung minsan, nakakalimutan na rin natin ng mga tao, no? No? Memorize natin, ganitong mga bagay na yan. Memorize ng tao lahat. No po, memorize mo John 3:16, pero do you really understand the meaning of John 3:16? Do you live by it? Pinamumuhay mo ba ito? Pansinin mo, bakit nga ba si Kristo namatay? Mahalaga ka kasi sa Diyos. Yan ang value mo eh. Yan ang worth mo eh. You are worth more than anything sa Panginoon Diyos. Yan niyo po. See, all have sinned and fall short from the glory of God. Yan po. Nagdan natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But God, Isaiah 59, verse 1 to 3, sabi doon, di ba? Hindi ang kamay ng Diyos, para di magligtas, ang tainga niya di mabigat upang di maarinig. Ano po? Pero dahil sa kasalanan natin, kasi tumatalikod. Pero, kung may kasalanan ka, at willing ka magbago, God, mahalaga ka nga sa Kanya, tatanggapin ka ng Diyos. Magbago lang tayo lahat. What more than sparrow? Worth more than sparrow. Mahalaga ka pa sa mga ibon. Tinan mo nga yung mga ibon na yan, sino nagpapakain dyan? Diba? Tatrabaho ba sila? Hindi. Ikaw pa kaya? Nanilalang ko, according to our own need. Diba? You, man? Diba? I created you according to my image, sabi ng Diyos. How much more? Yung mga ibon na yan. Sa mga tupa. Diba? Sa mga donkey. Yun po, God has shown how much He values mankind. Pinakita na ng Diyos sa buong Scripture, sa buong Biblia, sa buhay mo ngayon, ipinakita na ng Diyos kung gaano ka kahalaga sa Kanya. Ipakita mo naman. Ipakita naman natin magkakapatid, magkaisa tayo, patuloy tayo magpatawaran, magmahalan tayo, magunawaan tayo. Alisin natin ang mga ayaw magbago, huwag natin kampihan ng mga ayaw magbago.
Ayaw nila magbago eh. Pag-pray natin sila na magbago, baka sakali maliwanagan pa sila sa nadidiliman nilang mga isip dahil sa mundong ito, dahil sa kanilang mga pride. Ano po, tandaan niyo po, ang pride ang isang paraan ng diablo, kaya dumidilim ang ating isip, nabubulag tayo. Diba? Kaya ang mga Kristiyano nagkakampi-kampi at kumakampi sa mali. Dahil sa pride po yan. Ano po? See? Totoo po yan mga kapatid, no? No, God has shown how much He values mankind. No, mahalaga ka sa Panginoon talaga eh. Sabi niya, while we are still in sin, Christ died for us. Romans 5:8 nandiyan. By grace you are saved through faith. Nagtat tayo ng Panginoon. Ganda. Napakaganda. Napakasarap kong isipin na mahalaga pa ako sa Panginoon Diyos pala. Diba? Napakasarap po. Alam mo ba kung gaano kakalaga sa Diyos ngayon? Nararamdaman mo ba yan? Diba? Ayan, alam natin yan eh. Pero kung titignan niyo po, verse 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Tingnan niyo po na maligtas tayo, no, sa pamamagitan ni Jesus. Tingnan niyo po, matitiis ba ni Jesus ang kanyang pagpapakahirap? Nung siya inilalapig ko sa likod, halos lumabas na ang buto niya sa likod. Siya ay bugbugin, din siya makilala ng mga kaibigan niya. Bugbog na bugbog, walang saklot ang Panginoon Diyos. Diba? Wala nga siyang bahagi. Diba? Tinanggal nga po lahat yun. Pero tanyo, bakit po nangyari yun? Bakit ginawa ng Panginoong Jesus? Why? Mahalaga ka sa Diyos. Kaibigan, kapatid na nakikinig ngayon, mahalaga ka sa Panginoon Diyos. Datapat, ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo yung mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga kayo ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mga ligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. See, yes, mahalaga ka sa Diyos eh, pero may darating na galit ang Diyos. Kapag tayo ay hindi natutong pahalagahan ang pagpapahalaga ng Diyos sa iyo, sa ating tao. Yan, galit ng Diyos. But because of this great love for us, God, who is rich in mercy, tingnan niyo po, ang ganda oh, punong-puno siya ng awa. Diba? Binuhay niya tayo sa pamamagitan ni Kristo. Nung tayo ay patay na sa kasalanan, wala na tayong pag-asa eh. Nung we are hopeless. We are nothing. But God, because God, mahalaga tayo sa Kanya, no po, may halaga tayo sa Kanya, ito, binuhay pa niya tayo eh. It is by grace you have been saved. Binuhay tayo ng Diyos. Kaibigan, kapatid na nakikinig ngayon, tandaan mo, binuhay ka ng Diyos. Magbago na tayo. Di ba? Alisin na natin yung pagkampi-kampi. Magtulungan na tayo. Panawagan yan ng Panginoon. Hindi ko yan panawagan eh. Panawagan yan ng Diyos sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kiniklaim natin na tayo ang true church, kiniklaim natin na tayo ay Church of Christ. Diba? If you really belong to the Church of Christ, diba? Titignan natin. Ito po, bigyan natin ng halaga. 1 John chapter 4, verse 9 to 10. In this, the love of God was manifested. Ano niyo po? The love of God was manifested toward, kanino po? Toward you, me, to all of us, to us. Ang ganda eh. Pero bakit nasaan ang pag-ibig ng Diyos ngayon sa buhay natin? Nasaan ang pag-ibig mo sa Diyos? Ikaw na pinagpapaliban ng araw ng linggo? Ikaw na ayaw tumulong sa iglesia? Ikaw na babatikos, no? Sa mga ginagawa ng iglesia na dapat tumulong ka? Ikaw na nagkakaroon po ng pagkampi-kampi? Wala po ang pag-ibig ng Diyos doon. Di ba? That we might live through Him. Paano ka mabubuhay ng kasama niya? No? You cannot live with Jesus. Di ba? Why? Hindi mo binibigyan ng pagpapahalaga kasi ang pagpapahalaga sa ng Diyos. In this is love, not that we love God. Ito niyo po, hindi dahil sa mahal mo ang Diyos eh, but that He loved us and sent His Son to be
kabayaran sa ating mga kasalanan, o to be, magtubos ng ating mga kasalanan, o para buhayin tayo sa ating mga kasalanan. Ayan. Ano po? Jesus left the glory and became a man and willingly went to the cross and died for you. Why? Why? Why Jesus left the glory in heaven and became a man and willingly went to the cross and died for you? Why? Why and why? Mahalaga ka sa Diyos. Mahalaga ako, mahalaga ka, mahalaga tayong lahat, mahalaga ang iglesia sa Diyos. Tayo mga tao. So, bigyan natin ng pagpapahalaga ito. Huwag natin sayangin ang pagbaba ni Jesucristo sa mundong ito. Huwag natin sayangin o huwag mo sayangin sa buhay mo ang pagpapako niya sa krus at pagkamatay niya para sa iyo. Huwag mo sayangin yan. Huwag mo sayangin. Sayang kasi yan. Ano po? Inyo po. And if you call on the Father who without partiality judges according to each one's work, conduct yourself throughout the time you stay here in fear. Inyo po. Conduct yourself. Ano po? Here in fear. Kasi wala na tayong takot sa Diyos eh. Ano po? Di ba? Hindi ka ba natatakot sa impyerno? Wala nang takot ang tao eh. Kasi isip niya, mahal ako ng Diyos. Oo, mahal ka ng Diyos. Ikaw, mahal mo ba si God? Wala na tayong takot sa Diyos eh. Di ba? Yung fear, yung ibig sabihin ito, yung respect mo sa Diyos eh. If you really respect God, then, yung mga binanggit natin kanina, gagawin natin lahat ito. Mga kapatid, lalo na yung mga namumuno sa iglesia, kung minsan tayo pa ang pasimuno, ano po? Tayo pa ang pasimuno ng pagkampi-kampi. Dapat hindi ganun eh. Dapat tayo yung nagpapasipay eh. Dapat pag nagkano tayo, dapat may pagkakaunawaan sa bawat isa. Ano po? Di ba? Titingnan natin. Knowing, hindi nyo po, ito yung nakakalimutan kasi, verse 18 ulit, nakakalimutan dito ng tao, nakakalimutan ito ng mga Kristiyano. Knowing that you were not redeemed with corruptible things. Hindi ka tinubos ng ginto, pilak, ganito. Hindi eh. Tinubos tayo ng dugo ni Kristo. Kung naalala mo yan, ganyang kakahalaga. Ganyang kakahalaga sa Panginoon Diyos. Mahalaga ka sa Panginoon. That is, you are more than worthy. No? That is how much you are worth to God. That is how much you are worth to God. Jesus gave Himself for you. Jesus, di ba? Because of His blood, you were saved. That is how much you are worth to God. Yan ang halaga mo sa Panginoon Diyos. Yan, tinatawag doon. See? Sabi nga niya, but with the precious blood of Christ, as a lamb, without blemish and without spot. See? Perfect. Jesus is perfect. Diba? In His holiness, He came down for you. He willingly went to the cross for you, and He died for you. Why? Because you are worthy to God. Mahalaga ka sa Panginoon Diyos. Diba? Yan. Yan natin. Ngayon po, how much you are worth to God. 2 Timothy chapter 2 verse 20 and 21. What is the time now? 6:40? Okay, with 10 more minutes. 2 Timothy chapter 2 verse 20-21. Datapwat sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga isidlang ginto at pilak, sabi doon, kundi mayroon din namang kahoy at lupa. Ang iba'y sa ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang, ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, na nahanda sa lahat ng gawang mabuti. Ngayon, marapat gamitin ng may-ari. Sino man nagmamay-ari sa'yo? Did you own yourself? No. God owns us. Because God owns us, pinahalaga niya tayo. Just like your cellphone, just like your things, di ba? Kung may binigay ka ng karapatan na Diyos na ariin yan, pinapahalaga mo yan. And God, He owns us. Pag-aari tayo ng Diyos. Kaya pinahalaga niya tayo. That is how much we are worth to God. Diba? God wants us to become na, sabi niya, yung vessel, sisidlan,
na ikapupuri, pinakabanal. Tingnan niyo po, yan po, ayan po ang halaga natin sa Diyos eh. Diba? Sometimes, we choose our practical worth to God. Minsan kasi ito po nakakalungkot eh. Kung minsan kasi, mas mahalaga pang ibang bagay eh. Kumpara natin paglinggo na lang po. Paglinggo na lang. Ano mas mahalaga sa iyo? Ang pagsamba sa Diyos? O ang gawaing bahay? O ang paglakwatsa? Ang pagpunta dito? Pagparoon? Pagganyan? Diba? So, nagkaroon tayo ng technology. Kung minsan, sinasabi natin nag-online tayo. Hindi ka naman nag-online. Diba? Ang online na tinatawag, at the moment na mayroon kang karamdaman, hindi ka makalabas sa bahay, during time of worship, nanonood ka na doon at nakapag-prepare ka na ng Lord Supper mo sa bahay mo. Yun yung online. Hindi yung, Brother Danny, nireply naman. Brother ganito, nireply naman, pinanood. How? Totoo yun? Buo, pinanood mo? Nag-Lord Supper ka ba? Nag-giving ka ba? Diba? Where is your giving? Diba? Binadala mo ba sa ito? Sa iglesia? So yun po mga ganung bagay ang sinasabi natin. Tandaan nyo po. Kaya tayo pinatitipon ng Panginoon Diyos para tayo magpalakasan, magsama-sama tayo ngayon po. No? Habang nanonood ka ngayon, napapalakas mo ba ang kapatid mo doon? Sarili mo lang yun. Kung minsan nga, hindi mo tinatapos yung worship. Diba? Totoo po yun, diba? Aminin natin. Aminin natin yan. Inyo po, diba? Kung titignan natin, there is no such reason not to worship the Lord every Sunday. If you really pinahalagaan mo ang Diyos. Diba? Mahalaga kay God eh. Kaya nga nagbigay siya ng isang araw eh. Mahalaga tayo sa Panginoon Diyos. Kapatid, mahalaga ka sa Diyos. Kung tayo po ay nakakarinig ng salita ng Panginoon Diyos na nakakasakit sa damdamin mo, dahil po mahalaga ka sa Diyos. Gusto ng Diyos na magbago tayo. Diba sabi nga kanina, renew day by day. The spirit that I have, sabi ni Pablo, renew day by day. God wants us to renew day by day. Why? Because God wants you to be with Him someday in heaven. Yan pong maganda doon, kapatid. That's why yung mga lesson na ganito, take it positively. Don't take it negatively. Tandaan nyo po, the Word of God is always positive. There is no such negative. Even though sabihin ng Panginoon Diyos, ito ganyan, positive pa rin po yan. Look at Job. Diba? Job. Kaya tanong niya di ba? Diba? Sino ba ang tao sa iyo para isipin mo pa sila? Sino ba ang tao para bisitahin mo pa sila? Sino ba ang tao para ganito? Sino ba ang tao para italaga mo ang puso mo sa kanila? Ganda ng tanong ni Job. Ano po? See? Kung titignan natin mga kapatid. Then Jesus said to His disciples, Matthew 16, if anyone decides to come after me, let him deny himself. Tingnan niyo po let him deny himself. Marami hindi nagagawa ito eh. And take up his cross and follow me. Preachers, tinuturo ito eh. Pero, minsan sila rin mismo lumalabag. Ano po? Mga preachers din lumalabag dito minsan. Kaya nga po, pinag-aaral natin ito eh, para po maunawaan natin lahat. Huwag mo sabihin, graduate ka na ng Bible School. Hindi po yan. Ang mahalaga po dito, no? Graduate ka sa pag-uunawa sa salita ng Diyos at sa pamumuhay sa salita ng Diyos. So what is papel na graduate ka? What is sabihin mo doctorate ka ng ganito? Eh wala naman pala. Hindi mo nakalimutan mo rin pala yung mga scripture na binabasa natin kanina pa. So wala din yun. Kapatid, huwag mo sabihin matagal ka na sa iglesia. Tanda ka na sa iglesia. Huwag mo sabihin ikaw nag-donate ng kapilya. Huwag mo sabihin ganito marami binibigay mo. Lahat yan ay baliwala. Kung ang salita ng Panginoon Diyos ay hindi natin binubuhay. Kaya sabi niya, yun niyo po, for whosoever decide to save his life will lose it. Sino niyo po? See? But whoever loses his life for my sake, hindi mo natin God. Di ba? For what profit is it to a man if he gains the whole world? Nothing. Mag-gain mo man ang whole world, mawala naman ang kaluluwa mo. Bali wala. Kapatid, yumaman ka ng yumaman sa mundong ito. Pag namatay ka, wala kang matadala. Mas maganda nang marami kang yaman sa langit na naipon.
Di ba? Store, sabi ko nun, ng yaman sa langit. Yun niyo po, kung saan hindi ito mawawala at di mananakaw. Kapatid, it's about time, no? Binibigyan mo ba ng halaga ang iyong sarili sa paharap ng Diyos? Kung binibigyan mo ng halaga ang iyong sarili, it's about time. Bigyan mo ng halaga ang pagpapahalaga ng Diyos sa buhay mo. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kapatid. Gusto ng Diyos tayo magsasama-sama, nagmamahala, nagtutulungan, nagkakaisa. Galit ang Diyos sa nagkakampi-kampi. Galit ang Diyos sa hindi niya, sa mga taong binabaliwala ang araw ng pagtitipon. Galit ang Diyos na sa mga taong binabaliwala ang kanyang mga salita. Bagamat alam niya na ito. Bagamat alam niya na ang salita ng Diyos, pero binabaliwala pa din. Diba? Tanggapin natin. Aminin natin. Kung minsan itong ginagawa natin. Huwag maging matigas ang ulo. Huwag tayo mag-pride. Sabi ko nga, pride covers all wisdom from God. Po? Kaya sa gabing ito, mga kapatid, magkano ang iyong halaga? Nalaman mo na magkano ang iyong halaga? More than everything in this world. What will you give in exchange for your soul? Ganda, di ba? More than anything in this world, you are worthy. You know, how much you are worth to the Lord. Ay, grabe. Ganun kakahalaga kay God. Ganun ako kahalaga sa Diyos. Ganun kakahalaga sa Panginoon Diyos. Even though we experience trial, sabi ko kanina, marami tayong setback, hinaharap natin ito. Umaharap tayo parang as if you are just alone in this world, as if no one is helping you, as if no one is caring you. Mali lahat yan. Yes, nararamdaman natin yan. But there is God in heaven. Tandaan nyo, you are created according to His image. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit are perfect, holy, and the attributes of God was clearly seen in His Word, in the Bible. Malino na nakikita po ito. Kaya po, mga kapatid, sa gabing ito, alam mo na kung anong halaga mo. Alamin mo ang iyong halaga. Sa huli nating scripture, Hebrews chapter 2, verse 5 to 9, for He hath not put the word to come, of which we speak, in subjection to angels. Tinan niyo po but one testified in a certain place saying, what is man that you are mindful of him? Inulit niya ito sa awit, di ba? Inulit ito ng author ng Hebrews. No, mula sa awit chapter 8. Oh, son of man, that you take care of him. You have made him a little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor and set him over the works of your hands. Tinan niyo po. You have put all things in subjection under his feet. Diba sabi niya kay Adan yan? Diba? Lahat ng bagay. Ito, ikaw mamumuno dyan sa iyo. For in that he put all in subjection under him. He left nothing. He left nothing that is not put under him. Wala siyang iniwan. But now, we do not yet see all things put under him. But we see Jesus. Nakita natin ang Panginoon was made a little lower than the angel for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, might taste death. Kanino? Might taste. Sabi niya, might taste death. For you. For me. For everyone in this world. Mankind. You are worth. Mahalaga ka. You are worthy to the Lord. Mahalaga ka Diyos. Let us make ourselves worthy to God, brothers and sisters. Yan. For what is a man profited? Magayin mo man ang Lord. Kaya sa gabi ito, sa ating pag-aaral, mga kapatid, I hope and I pray. And thank you so much for giving me another chance to be with you here. No? Being absent, no po. Sa USA, marami tayong nakita muli, no, mga bagay na ganyan. No, I was able to worship then, no po, sa USA. So thank you for being with us tonight. May the Lord fill your heart and life with His love. No po, from Twinville and Friendship Road Church of Christ. So please subscribe din po sa ating Daily Bible Verse YouTube channel natin. Okay? So thank you so much po sa pakikinig ninyo. Please do share our Bible study tonight. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bago po tayo dumako sa shout out,
Samahan niyo po ako sa panalangin. Let us all pray. Let us pray here